Himayin na po natin ang bilang ng mga bumoto noong May 12 na pinakamataas sa kasaysayan ng midterm elections. At makakasama natin muli ang ating Chief Elections Analyst na si Edson Guido. Maraming salamat, Julius. Pinag-usapan nga natin na tuwing midterm elections ay historically bumababa ang voter turnout. Noong 2013, ito ay nasa 77% at noong 2019 midterm elections nga, nasa 76%. Parehong mas mababa sa 80%. Mga kapatid, himayin natin ang mga probinsyang nakakuha ng pinakamataas na turnout. So nangunguna dyan ang Siquijor at Abra na parehong nakakuha ng mas mataas sa 90% turnout. Ibig sabihin, sa bawat 10 rehistradong botante, lagpas sa siyam ang aktwal na bumoto sa araw ng halalan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Metro Manila. Noong 2013 at 2019 midterm elections, number 17 o huli, kulelat ang NCR pagdating sa turnout. Nasa 70% lamang. So ibig sabihin, 7 out of 10 ang aktwal na bumoto sa Metro Manila. Pero mapapansin niyo mga kapatid, ngayong 2025 midterm elections, nasa 79% o halos 80% na ang turnout sa Metro Manila. Ibig sabihin, sa bawat 10 botante dito sa NCR, 8 ang aktwal na bumoto. Napakataas compared to their historical data. At alam natin, nakatulong ito sa mga kandidatong nanguna sa Metro Manila, katulad na lang ni Senator Bam Aquino, Senator Bongo at Senator Kiko Pangilinan. Also, ang Akbayan, ang nangunang party list dito sa Metro Manila. So kung napakataas ang turnout, nakatulong ito sa mga kandidatong kanilang sinuporta. Ngayon, tingnan naman natin ang pinag-uusapan nating number 1 lagi sa voter turnout o ang Ilocos Region na nanguna nung mga nakaraang eleksyon. Sa Ilocos Norte, 88%. Sa Ilocos Sur, 88%. Sa La Union, 87% at Pangasinan, 86%. Muli, makita natin, napakataas ang turnout. Mas mataas sa 82% sa buong Pilipinas. So ang Ilocos, alam natin, baluarte yan ni Pangulong Marcos, halos sa 10 rehistradong botante, siyam ang aktwal na bumoboto. Napakataas ang turnout. Ngayon, silipin naman natin ang Calabarzon na most vote-rich region. Nag-usapan din natin na mas mababa ang turnout na nakikita natin sa Calabarzon. So, kamusta ngayong 2025? Ang Cavite, 78%. Below 80% siya. Ang Laguna, 79%. Ang Rizal, 76%. Pare-parehong below 80%. So, sa Calabarzon, mas mababa pa rin ang turnout. Puwera na lang sa Batangas na mas mataas ang turnout kumpara sa mga ibang probinsya sa Calabarzon at 86%. Sa Central Luzon naman, mga kapatid, nakita natin, Tarlac, 88%, Nueva Ecija, 83%, Pampanga, 84%, Bulacan, 84%, Zambales, 83%. So mas mataas ang turnout na nakikita natin sa Region 3. Pagdating naman sa baluarte ni dating Vice Presidente Robredo, ang Camarines Sur, 84%, Camarines Norte, 85%. Pinag-usapan natin mga kapatid na pagdating sa Bicol Region, mataas rin ang nakikita nating turnout historically. Sa Albay nga, nasa 89% pa na pasok sa top 10 provinces in terms of turnout. Puntahan natin ang Mindanao na baluarte naman ni dating Pangulong Duterte. Kamusta ang Davao? Ang Davao del Sur ay nasa 78%. So medyo mas mababa. Pagdating naman dito sa Davao Occidental, 73%. Pero dito sa Davao del Norte, 83%. At dito nga sa Davao Oriental, 86%. Medyo mas mataas. Ngayon, puntahan natin panghuli ang Cebu na most vote-rich province. Nasa 86%. Medyo mataas. So napakaraming boto na nga sa Cebu, mataas pa ang turnout na siyang nakatulong sa mga kandidatong kanilang sinuportahan. Muli mga kapatid, ang bawat boto ay may boses. At ngayong 2025 ay narinig natin ang boses ng nakararami. At sa 2028 ay patuloy tayong bumoto, makilahok at makialam para sa Pilipinas. Muli, ako si Edson Guido, Chief Elections Analyst ng TV5. Bilang Pilipino, bayan ang ipanalo. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.